tumayo. Shalomful Sunday morning po sa bawat isa. Amen. Alam ko pong super handang-handa na po tayo magpuri sa ating Panginoon. Pero before po tayo magpuri, tayo po muna ay manalangin. Amen po ba? Amen. So, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, shararayandara khandara babahalarayara. Oh, hararayandara khandara babahararayandara ba. Oh, purihin ka, O Diyos. Sampahin ang ngalan mo sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah. Ama, wala kang katulad, O Diyos. Napakabuti mo sa amin, O God. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa umagang ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Tunay na ang iyong kaharian, Panginoon, ay narito na, Panginoon. Ang iyong presensya, Panginoon, ay nasa bawat isa in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat, Ama, sa araw-araw na ginawa mo sa buong isang linggong katagumpayan ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Kaya po, Panginoon, narito kami upang purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan, O Diyos. Ang araw na ito, Panginoon, ay para sa iyo, O God. Purihin ka at sambahin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sapagkat tunay na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Tunay, O Diyos, na ang pagpapala mo ay tuloy-tuloy, Panginoon. Ang kasaganaan, O Diyos, ay patuloy na nararanasan ng bawat isa sa amin. Salamat ng maraming, Panginoon, sa araw na ito, Ama. Alam namin, O Diyos, na narito ka sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, patuloy kang kumilos. Patuloy kang mangusap sa bawat isa. Shararayandara bahandara kandara yarara. O rarayarara handara bashila lababa. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming gawain na ito, Panginoon, mula umpisa hanggang pagtatapos. Dinideklarahan na po namin, Ama, ang katagumpayan. Alam namin, O Diyos, na ang iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na mangunguna, patuloy magtuturo, patuloy na magbibigay ng wisdom and knowledge, Panginoon, especially sa word na mahahayag sa umagang ito. Dinideklarahan namin, Ama, ang iyong mga salita. Tunay nga, O Diyos, ito, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng lakas, magbibigay sa amin, Panginoon, ng pag-asa, Panginoon, sapagkat buhay ka, Panginoon. Ikaw ang tunay na pag-asa namin, O Diyos, sa buhay na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang bawat isa at patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen! Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen! Ang presensya at kaharian ng Diyos ay narito. Amen! Amen! Kaya naman, sa umagang ito, sama-sama tayong magpupuri. Amen! Sama-sama tayong sasamba sa Panginoon. Amen! Pakisabi naman sa katabi mo, sama-sama tayong magpupuri sa Diyos. Sama-sama tayo. Amen! And I just want to share this verse in Psalm chapter 66 verse 1 to 2. Ang sabi dito, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya at luwalhatiin siya. Amen? Amen. Kaya naman, patuloy nating ibigay ang pinakamainam na papuri at pagsamba sa Panginoon. Amen? Come on, church! Hallelujah! Halina't sama-sama,
kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Come on, Rachel Labor! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Thank you, Jesus! Oh, come on! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Sing Yahweh! Yahweh! Oh, lumalapit! Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh! 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 Oh, sa lahat ng oras! Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Oh, ito ang Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Sing! Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Oh, maawit! Come on! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, lumalapit, lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, deklarahan mo yan, kapatid! Sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Tuway! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, we sing! Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Come on, church! Patuloy mong awitan ng Diyos! Thank you, Jesus! Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, o isigaw, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh,
Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan, Lord. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoon, na hindi nagmamaliw, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Patuloy nating purihin at sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Oh, salamat. Oh, sambahin ang ngalan mo. Oh, hallelujah. Oh, purihin ka. Purihin ka, oh Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, tunay nga, oh God, na walang hanggan ang iyong katapatan, Lord. Walang hanggan ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus, oh God. Thank you, Lord. Oh, come on, church. Hallelujah. Oh, Holy Spirit. We thank you for your presence, oh God. Salamat sa iyong mayamang presensya, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. O napakabuti mo, God. Hallelujah. At tunay nga, Lord, sa araw-araw ng aming mga buhay, Lord God. Lord, hindi ka nagbago. Hindi ka lumayo, Lord. Hindi ka nagkulang sa amin. Hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. So ika'y tapat, come on, let's sing! Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan ay di nagbabago ang kabutihan mo. Where's the love, guys? Kailan ay di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan ay di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Awitin mo ang Diyos! Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Awitin mo kapatid! Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Deklarahan mo yan! Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. So come on, church, awitin mo ang Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuting magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. So minsan pa ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus, O God. Oh, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. O ikaw lamang, ikaw lamang ang tangi kong sasamba.
ikaw lamang, ikaw lamang ang tangi kong sasamba. O aawitan, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan mo ang Diyos! Hallelujah! Panginoon, kay buti mo sa akin. O ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang ang tangi kong sasamba. O aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Oh, we sing aawitan. Come on, church! Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Isa pa kapatid, hallelujah! Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. O minsan ba, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan mo ang Diyos, kapatid. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. O Panginoon, Lord, kay buti mo, Lord God, sa aming mga buhay. Hallelujah. O patuloy ka naming aawitan, patuloy ka naming pupurihin, Lord, sasambahin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. We thank you, Lord, oh God. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, sa iyong katapatan, Lord God. We thank you, Jesus, oh God. Oh, napakabuti mo. Ika'y tapat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, tunay nga, Lord, na karapat-dapat kang papurihan, Lord.
Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, Lord. Patuloy ka namin sinasamba. In the name of Jesus. Hallelujah. Come on, church. Ibigay mo ang pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri. Nagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yes. Amen, church. Good morning po. Blessed na blessed po ba ang lahat? Amen. Yesterday was, pagod kahapon, dahil sa naging, ang tawag dito, renovation ng stage. But, alam niyo po ba, sobra-sobra ang pabor ng church dahil ni isang puseng wala tayong ginastos dito. Amen. Amen. And we're so grateful and we're so blessed na meron tayong landlord. Amen. Na, alam niyo yun, yung very generous at very concerned sa mga tenant niya. Kasi po, of course, ang concern lagi ng mga landlord is yung safetyness ng mga tenant. Kaya po ganyang na-renovate itong ceiling ng stage natin, And we pray na sooner or later, probably next year, ito namang sa baba, ang mapapaayos natin para komportable na talaga lahat. At yun, bukod sa maganda na siya tinitingnan, safe pa. Amen po. Amen. Hindi po yun yung announcement natin, Nag-cover lang po ako dahil wala si Ver ngayon. But I would like to take this opportunity for in front of you parents kasi po, merong malaking project ang youth ministry next year. Summer of 2026, which is probably April or May next year, magkakaroon po ng first ever youth camp ang church. Baluya po yung youth camp. Actually, twice nagkaroon ng youth camp noon. Si Pastor Jing pa noon ang head ng mga worship ng youth. Pero doon pa sa dito sa lumang building natin. And kagaya ng sinabi ko sa mga kabataan kanina, yung dalawang youth camp na yon parang hindi siya nagmamatter ngayon kasi majority ng mga participants na youth wala na dito sa church. Alam niyo naman, maraming nangyari nung pandemic. Maraming nangyari nung pandemic. And the reason why I consider this as first ever youth camp, kasi nga po, after pandemic, parang na-reborn ng church. Na-reborn ng church and we had a lot of new people coming here. Particularly, maraming kabataan ang nakakilala sa Diyos during that time of pandemic. Kaya ang sabi ko sa mga kabataan kanina, magiging part kayo ng history kasi kayo ang unang generation ng mga kabataan na makaka-experience ng talagang totoong youth camp. Kasi yung youth camp nila before, sa church ginawa. Yung pangalawa naman, sa camping site, pero ang naging nila doon is literal na nasa tent. And alam naman po natin kapag summer, hindi advisable, kahit kailan, hindi naging komportable ang summer sa Pilipinas dahil napakainit. And if you will have a youth camp and then ang mga kabataan ay magsistay sa loob ng tent, ay naku po. Sobrang init at dyan napapasok yung masakit na yung ulo, di ba? Nagsusuka na kasi nga yung klima, yung temperature is not really suited unless at Chuka Baguio. Di ba? Nasa mataas sa malamig na lugar at Chuka Tagaytay, okay lang mag-tent doon. Pero pag at Chuka Central Luzon,
particularly Pampanga, no, na napakainit, hindi advisable ang nakatent tayo sa youth camp. So parents, bakit ko po sinasabi ito sa inyo? Kasi po, meron tayong 1-year preparation starting today until April or May of next year to actually prepare for our kids. Mag-invest tayo sa mga anak natin na makapag-participate sila ng youth camp. Dahil iba po yung nagiging product ng youth camp pagdating sa kabataan. Nakakakit sila yung mga youth ngayon active, on fire, pero iba kapag katapos ng youth camp. Kasi doon, mas immerse sila. Kumbaga, talagang makababad talaga sila. It's going to be 3 days and 2 nights outside church. Labas po, hindi po sila makikitulog kay pastora sa baba or sa gym. Lalabas kami ng church, and particularly, we don't have a venue in mind, pero ang pinag-usapan po kasi namin kasama mga pastor is we want a comfortable accommodation for our young people. Because ayaw namin na excited sila doon, tapos muli la Kenny, masailabuntok, lahat masakit kung saan-saan kasi nga hindi sila naging komportable doon sa naging tinutuluyan nila. Aliyah po yung Shepherd's Palace. Kung saan tayo nag-assembly ng IPJM last year. Yung napakalaking hotel, tapos sa likod may camping site, magandang swimming pool. Hindi po doon. Hindi, actually. Hindi. Gusto namin doon. Kasi ang His Life, bali po yung His Life, yung napakalaking church sa San Fernando, 2,000 of their youth doon nagka-camp every year. So nagkaroon ako ng idea. So of course, hindi natin kasing rami yung wildfire, yung mga kabataan nila doon. But what I'm trying to say is, ayaw kasi namin isara yung possibilities doon sa kung anong pwedeng gawin ng Lord during this 1-year preparation. So we want our kids to be comfortable, and parents, as early as now, I highly encourage you, mag-invest po tayo sa mga anak natin. Tuknaw niya po yung Shopee pa mo, ang pong Lazada. No? Kasi po, gusto niyo pong malaman magkano? Siyempre, gusto niyo malaman magkano? Right now, hindi pa kasi kami nakakapunta doon, but so far, ang estimate namin is around 2,000 to 3,000 pesos per head. Ano ba yung inclusions nun? Camp fee, of course, yung food and yung lodging nila for 3 days. Magluto ka rin kasi pag doon tayo, yung hotel ang magpe-prepare ng food ng mga campers natin. Ali yung magali Tita May or yung Tita Violeta or yung naman niya magluto, ali lang magal. Kasi meron silang staff doon specifically for this kind of events. So di ba, ang laking relief na noon sa leadership, lalo na sa staff na magpe-prepare for youth camp. Ano pang kasama dyan? Yung travel cost, yung transportation nila, papunta doon at pauwi dito. Kung ang meeting place ay sa church, i-drop din sila pauwi dito rin sa church. Ganun lang siya kasimple. And then we will, malamang, connections na naman ni Ate Josa ang magagamit dito dahil marami sila. Hindi natin alam kung ilang Carmex ang kailangan doon. Isipin niyo yun, pati travel papunta doon, komportable lang ang anak yun. Di ba? Kasi ayaw po naming i-underestimate yung summer. Alam niyo naman, paiba-iba ng panahon, yung katawan hindi agad nakakapag-cope up. So, sumasakit yung ulo, nilalagnat, no? Kaya ang sabi ko sa mga kabataan, we want this to be a comfortable youth camp since it's the first. Amen. And of course, yung mga materials, activities, and more na gagamitin pa nila doon. Now, parents, merong mga strategies na i-implement ang youth pagdating sa mga paano yung pagbabayad, paano yung mga fundraising events. Kasi, let's say for example, 1 year in the making ngayon, so kung 3,000 ang pinaghahandaan nating amount, you can pay in 2 installments. Or kung ilang installments, let's say monthly, mamiya ka. Or let's say, 6 months from now, mamiya kang 1,500. 50% of what's supposed to be the camp fee. Kumbaga, diskarte. Para hindi mabigat sa mga parents. And actually, kagaya ng sinabi ko sa kanila, kung talagang gusto nating makasama yung mga anak natin, hahanap tayo ng paraan. Lalo na, isang beses, ito yung pinakauna na magkakaroon tayo ng youth camp sa church after pandemic, no? At the same time, sabi ko sa youth president nila kay Gil, you need to think of fundraising event.
kung paano matutulungan yung mga ibang kabataan na magsa-struggle makapag-provide, especially if yung parents sila non-attendee. So may mga ideas si Pastor Jing kung paano yan pag-uusapan muna na. Meron din ako mga ideas kung anong pwede nilang gawin nung kailangan lang magbenta, nung kailangan lang mag-car wash, hindi naman siguro car wash. Ibig sabihin, alam mo maganda rin, napaka-ganda rin tingnan kapag yung mga kabataan, meron silang ginagawa, alam mo kung para saan. Aliwait ang kabudla gagastos, pero hindi natin alam kung saan sila napupunta. Amen po? So we'll talk about it maybe sa leaders meeting next week, and then sa buong youth leadership along with the pastors kung paano yung magiging strategies natin. But what I'm trying to say is 1 year for 3,000 pesos is doable. Hello? Hello? Tingnan niyo po ito Yung isang kabataan natin, si Majoy. Papsi. Hindi. Kasi si Papsi kasi baka gusto niyo mag-sponsor Sponsorship is open. Let's say, for example, meron kayong kapatid na youth, or meron kayong pinsan na kabataan, or merong isang kabataan dito na talagang nabibless ka sa kanya. Gusto mo siyang i-bless in a way na not material, but something, an experience for him or her. You can actually sponsor a youth. Let's say, pamayad me, bayang mituki. Pwede ya po ito. Even though he's not your children, may anak, may kamag-anak. If the Lord is speaking to you and the Lord is saying, sponsoran mo yan, it's open. Sponsorship po ang tawag dyan. Isa yun sa mga options. Ang sponsorship po, voluntary. Aliyah po sa pilitan. Kung gusto mo lang, okay. Kung hindi, okay lang din naman. Amen. Ngayon, nawala na ako. Nasa na ba ako? Hindi, bago yun. Ayun, kay Majoy. Sabi ko, nung miniting ko yung mga youth leaders last Sunday doon sa Chateau, sabi ko, bakit parang nalungkot ka yata nung in-announce ko yung youth camp? Kasi po, 3 kaming magkakapatid. Si Jayan din. 3 sila magkakapatid. So kung 3,000 yun, sa magkano yun po ito? You see, this is part, itong preparation na to, part po, yung nagiging dilema ng mga kabataan. Of course, iniisip nila, 2 kila, tapos yung mga kapatid nila maiiwan. Siyempre, hindi nga naman okay yon. Yung dilemma na to is very common. This is part of the preparation. Kaya nga po, meron tayong 1-year preparation until summer of next year. Sabi ko sa kanila, mamamasko kayo sa December? Lele, yun na rin pamasko yun. Yung iba sa inyo, may mga graduating college students tayo next year. Sabi ko, alam niyo yung mga magiging source of income ninyo, you just need to learn how to sacrifice if talagang bisa kang tuki. Yung mga kabataan, mahilig lang maglasada, mahilig lang mag-milk tin sabi ko, syempre ilelesen mo yun kung gusto mo talaga makapag-ipon. Kung gusto mo talagang makasama. And if your desire is far stronger than the amount, then walang imposible, even though it's 9,000 pesos or higit pa ang kailangan nilang ipunin para sa youth camp natin next year. Amen. Kaya po ngayon pa lang, mga parents, if meron kayong anak na kabataan or meron kayong kapatid, pinsan, or kahit na sino na gusto nyo pong makasama sa youth camp, wala pong restrictions kahit actually yung gusto nga natin yung maraming bago. Mga bago, walang restrictions. Kay attendee sa RRF, non-attendee, basta kabataan, pasok. Amen po. Parents, 1-year preparation. Sabi mo sa katabi mo, 1-year preparation niya yan. 1-year preparation. Amen? So, right now, wala pa kaming mas detailed na yung kung talagang magkano yung camp fee kasi hindi pa kami, pero one of these days pupuntahan namin yung hotel na yon para mag-inquire. At the same time, hahanap din kami syempre ng iba pang option. Pero isa lang po ang napag-usapin. Bottom line namin, gusto namin komportable po yung mga anak ninyo. So if yung worry nyo is ano yung tutulugan nila doon, ano yung kakainin nila doon, naka-hotel po sila. Aliwa po reta sogo or retang yung Shepherd's Palace po kasi, pastor ang may-ari nun.
Kaya nagbibigay, welcome lahat ng mga religious groups doon sa lugar na yon. So ang ano lang is if we can deal with the requirements nila pagdating dun sa, of course, sa financial aspect. But sabi ko nga, hindi ko nililimitahan ng Diyos. By May or April next year, whether we like it, may youth camp po tayo. Amen po. Ito pa, alam nyo, kapag mas marami ang participant, mas liliit yung kailangan nilang bayaran. So ang goal namin is talaga makapag 100 people and above. 100 youth, young people and above. Kasi kapag mas marami sila, mas liliit yung paghahati-hatian sa accommodations sa food. Amen po. Sabi ko nga kanina, yun ito kay Mayu. Siyempre, youth camp nga eh. Pero siyempre, kailangan namin ng staff, ng mga leaders. Kung 100 yun, hindi naman namin kayang 3 lang yon. So, more or less, we will, kailangan namin ng tulong kasi marami silang mga activities, may mga mentoring na mangyayari, mga word, powerful worship sessions. Alangan namang nagpa-facilitate na kami ng youth camp, tapos Pastor Jing pa yung worship leader. Diba? So we need a lot of people na susuporta. Aside from the campers, also we are praying for the staff magiging katulong po naming mga leaders doon. But again, youth camp, inevitable, ibig sabihin inevitable, whether it's gonna happen next year. And I think Pastor Nobo will be here. Kasi talagang, kaya hindi namin siya pinustro ngayon kasi ang gusto ni Pastor Nobo kapag nagka-youth camp, atsuya. Amen. So next year, 1 year preparation. Kung ilan yung anak natin, pag-investan natin sila dito sa paparating na youth camp natin, alala pong pag-session. Age 12 and above. Kahit actually sila Gail, pasok pa. Inampun ko muna kahit mga professional na sila kasi hindi pa nila na-experience ang youth camp eh. No? 12 and above, basta pagka-graduate ng grade 6, pagka-graduate ng grade 6 or junior high, pwede na sila. Wag lang po yung mga bata pa talaga. Amen po. Amen po mga parents. So mag-a-announce po kami ng mga additional details kapag mas malinaw na sa amin yung yung mga information coming from the venue at kung magkano ba talaga ang gagastusin natin for the camp fee. But right at this moment, I just want to kumakatakok sa inyo mga parents kasi walang ibang susuporta sa mga anak natin kundi tayo. Amen po. Amen po. Okay, yun lang po and you are all blessed. Bala mo rin, nga rin excited. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Sige po. Tumayo po tayong lahat. Let's pray for our tithes and offering. Let us pray. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we praise you. We honor you, God, to this, what we are about to do right now, Panginoon, sa iyong presensya. Binibless namin, Panginoon, ang aming kaputhandog na magsisilbi, Panginoon, na pag-alala, Panginoon, sa mga bagay na ginawa mo para sa amin. Lord, let this tithes and offering honor you, God, 100%, and we expect 100-fold return, Panginoon. We thank you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. So, let me before tayo magpunta sa word, let me just share something, no, about dun sa vision ng youth regarding sa youth camp. No, nakikinig po ba? Papsi ako muna, Papsi. Papsi ako muna. Okay. Ayan. So,
we are all kingdom citizens, right? We are all part of the kingdom, no? And isa po sa mga characteristics ng isang kingdom citizen is what we call management. Marunong tayong mag-manage, no? Nung kaninang nagsasalita si Kuya Sam kanina, meron akong gustong i-share sa inyo na isa sa napakita kong napaka-effective na strategy na hindi nyo kailangan, yun po kailangan pamayad ng anak nyo, ila mismo bayaran dito. Okay? So I tried to compute 3,000 pesos. In 300 days, 10 pesos per day, they have 3,000 pesos. 10 pesos per day. If they will save 20 pesos per day, 150 days, or in just, 150 days, they have 3,000 pesos. In a span of 5 months. 5 months. Okay? So, kung magbibilang po tayo ngayon, ano ngayon? May, June, July, August, September, buo ang 3,000 pesos nila. Yula po panipon. Ne? Sila mismo yung nagsasave. No? Sabi ko nga, yung 10 piso sa isang araw, wala kang 10 piso. O kahit ka mamulot ka, may mapupulot ka 10 piso eh. Diba? Diba po? If I'm just trying, kasi sabi ko, no, kung talagang sabi nga ng youth pastor na, if mas matlakas yung desire mo na makilahok sa programa ng church, nothing is impossible. Okay? No? Sabi ko nga, if the youth, the young people, will just save 20 pesos per day in just 150 days, they have 3,000 pesos. If they will continue saving, in 10 months, they have 6,000 pesos. Meron silang pocket money, meron pa silang pambayad. Are you getting me? Are you getting what I'm trying to say? Hindi niyo po sila pinag-iipon. Ibinibigay niyo lang po yung baon nila. Okay? Ngayon, it's training for them to save. Bible says, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. If they really want to participate. No? Halimbawa, like for example, ako po isa sa mga ginagawa ko kay Levi, nag-iipon yan sa alkansya niya. At the end of the year, dinodoble ko yung inipon niya. No? So sabi kong ganun, if we are just going to embrace this as a kingdom citizen, yung word na management, nothing is impossible. If hindi kaya yung 20 pesos, 10 pesos per day, 300 days, before the youth camp, may 3,000 siya. 10 piso lang araw-araw yon. Are you getting me? Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin. Di ba? Hindi natin kailangan na isipin natin pera saan natin kukunin yung 9,000. Kahit 5 pa sila. Kahit pa 5 sila. No, or kahit gang 7 pa. If they just know how to manage their resources and save, because they really want to participate this life-changing event, it will happen. Nakukuha niyo po ba? Di ba po? Nakuha niyo po yung idea na yon? No? 10, 20, at I do believe na hindi lang naman yun ang isa-save nila. Pati may kapamaskula rin. Di ba? No? Graduate lang. No, year-end. Alam niyo po ba yun? Are you getting me? No ba? Hindi natin kailangan i-stressan yung sarili. If we are just going to mindset our children that they just have to save for that particular event, and then they could actually pay for themselves. Di ba po? Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin? Kanina sinare ko to sa mga nasa likod, sabi ko, imagine niyo, sabi ko, in 150 days, 5 months, bayad yung youth camp mo. Tama po ba? At kung papatuloy mo pa yung pag-iipon mo sa araw ng youth camp mo, may pera ka pa. Na inipon mo siya, na hindi ka nasa-stress. Na hindi mo inisip saan mo kukunin yung biglaan yung 3,000 pesos na yon. Inunti-unti mo siya. Or gusto mo naman, ipon ka ng 10 pesos in 100 days, ibigay mo siya. Installment. After 100 days ulit, installment ulit. Di ba po? Nakukuha niyo po yung sabihin, di ba? Nothing is impossible, am I right? No? Ngayon po, if their people were going to embrace, they will participate to fundraising projects, mas maganda para mas mabilis yung kanilang pag-iipon. Kaya nga po, anong sabi ng youth? 1 year. 1 year preparation. Tama po ba? Tama po ba? So, yun lang po yung gusto kong i-ano sa inyo na
I am encouraging you right now no, to support and teach our children to save. Yung pong, kasi po yun doon napapractice yung priority, patience, self-control, no? Gusto nyo mag-check ng Lazada o kaya mag-milk tea, ka pa mag-milk tea. Actually, ito 20 pesos, naman kaya kita a day, it will not actually hurt you. Right? No, it will not actually hurt you. You could still do more. Diba? Sabi ko, if we are trying to build that amount in the small, binibuild natin siya, hindi siya mahirap gawin. Tama po ba? Nakukuha niyo po, parents, yung management system na tinuturo ko sa inyo para po hindi tayo problema saan natin kukunin yung pambayad ng mga anak natin. No? Diyan tala pong alkansya. Ako, yung ginagawa ko pa nun is, meron ako parang mga black charts eh. Yung total amount na sa baba, meron yung sineshade. Naghulag ako ngayon, shade ko yon. At least namamonitor mo kung kapag nasa kalahati na, nasalo ko na excite na, na mag-ipon para po dun sa araw ng youth camp. And I will tell you, once your children experience youth camp, pag uwi nila sa inyo, they are not the same person anymore. Marami po tayong mga kabataan na, alam niyo po yun na, experience po namin sa father ko na, after youth camp, they became on fire with the Lord. No, most of the time, gano'n yung nangyayari sa youth camp. Amen! Are we going to support the project? Amen! Praise the Lord. Sige po, pumunta na po tayo sa ating mensahe sa umagang ito. Amen? Thank you, Jesus. Ang title po natin is Kingdom Value, Designed for Greater Glory. Again, Kingdom Value, Designed for Greater Glory. 2 Corinthians 3:18 says, "And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever what? Increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit." I would like you to look on the word transform into His image with what? Ever increasing glory. You know, when God looks at you right now, He doesn't just see who you are now. He sees what you can become in His kingdom. Pag po nakikita tayo ng Diyos, hindi niya nakikita sa'yo yung ngayon lang. Yung nakikita niya sa'yo kung ano ang magiging ikaw sa darating na panahon. Can I hear an amen? I would like you to use this pattern po. No? In a natural world, no? For example po ito, milk is good. Tama po ba? Milk is good. It nourishes. But when we treat it with care and intention, it becomes yogurt. Tama? Kapag ang milk pinrocess mo, nagiging yogurt. A food richer in nutrients. Kung titignan niyo po, no? Yogurt is far more expensive than milk. Tama? Kapag yung milk pinrocess mo, it becomes yogurt. At kung bibilihin mo sa merkado, mas mahal po ang yogurt sa milk. Tama po ba? At kung yung yogurt, ipaprocess mo pa siya, magiging ano siya? Magiging cheese. Ang cheese, mas mahal sa yogurt, mas mahal sa milk. Likewise with the word wine. Amen. Yung grapes, no, are sweet, refreshing. Okay na yung grapes, di ba? Matamis. Pero kapag pinrocess mo, nagiging wine. Mas expensive ang wine sa grapes. Kayo ba'y nandyan pa? It means that God designed us not just to be good, but to become greater, richer, and more impactful in His kingdom. Ulitin ko po, hindi lang tayo ginawa ng Diyos na mabuti. He created us greater, richer, and more impactful. Amen. Kayo ba'y nandyan pa? No? Tamo po dapat na okay na ako sa mabait ako.
or mabuti ako. You know what? Because God has destined you for something great. Kayo ba'y nandyan pa? No? If titingnan po natin, God creates everything with layers of purpose. From the beginning, kung titingnan niyo po yung pattern ng creation, no? God built into a creation a pattern of increasing value. Tingnan niyo po to. Genesis chapter 1 verse 28. God blesses them and said to them, be fruitful and multiply. Kung titignan natin, milk is already good. Grapes are already good, but they are capable of more. Can I hear an amen? If we are understanding kingdom concept, you are destined for more. Can I hear an amen? Likewise, you are wonderfully made, but in Christ you are destined for greater purpose. Yes, you are wonderfully made by God. But at the same time, hindi ka lang natatapos sa wonderfully made ka. You are what? Destined for greatness. Can you hear an amen? Hindi ka nilalang ng Lord na maganda lang. Nagwapo lang. Amen. God has intended you for something great. Can I hear an amen? Ang sabi dito, no? Ephesians 3:20. Now to him who is able to do what? Immeasurably more than what you all ask or think or imagine. Ito po honestly speaking, God is not content for you to stay of being good. He calls you to become greater. To grow what? Fullness of Christ. Can you hear an amen? Alam ko po, ayaw yung tumanda. Ayaw yung nadadagdagan yung edad ninyo. I am 27. I am forever 27. Diba? Ayaw yung nadadagdagan yung edad. Pero whether you like it, it is something that you can't control because you grow. Because you grow. And God's intention for you to become greater, you have to grow. Can you hear an amen? Gusto mong maging great, then you have to grow. If you want to become a fine big tree who is bearing fruit, then you have to grow. Amen. Hindi ka pwedeng maging great na hindi ka lumalago. You cannot become a tree until you are processed. Tulad po ng milk and wine or ng grapes. Di ba po? Okay na yung grapes masarap naman Di ba? Okay naman yung milk. It really nourishes us. But if you are trying to look who is more valuable, if kapag po na-proseso yung mga raw materials na yon, it becomes more expensive and more valuable. Diba? Patse po mamalengki kayong ubas. Tsaka magkano po yung ubas? Diba? Magkano yung ubas ngayon? Diba? Biyede mo kaya ka maka-plastic. Kiluwande, biyede kaya ko naka-plastic or naka-net. Social. O sige, seedless. Okay? Pag bumili ka ng wine, nakakahon. See the difference? Yung grapes, akit mo tinyang sticker. Yung wine, naka-packaging. See the difference? Bakit? Dumaan siya ng process. Can I hear an amen? Can I hear an amen? Ulitin ko po. Tamo po, God is not just content for you to stay good. He calls us to be greater. Can I hear an amen? We have to advance from good to great. Amen. Each stage has a increasing quality, depth, and usefulness. No? Kung titingnan niyo po yung material, meron tinayong raw material. Yung raw material is yung milk. Yung form 1 niya, yogurt. Tama? At kung every time nag-iiba siya ng form, it becomes higher. Nag-iiba siya ng value. Yung form 2 niya, titingnan mo ulit, it increases again its value. Can you hear an amen?
Look at the grapes. From grapes, raw material, gawin mo yung juice. Diba? And then, once that juice was processed, it will become a wine, which what? Becomes higher each time habang nag-iiba ng form. Every season of our lives, dumating, nag-iiba tayo ng form. Amen. Amen po ba? Now, first, if we are about to increase in quality, depth, and usefulness, kamukha din po ng spiritual nating pamumuhay. First, you have to believe, which is your faith. Then, you have to grow through discipleship. And then, you will lead and influence others through your ministry. This is the stage that we have about to do. Hindi po pwede yung may faith ka lang. Kailangan mong lumago. At kailangan mong humayo. Amen. This is the 3 stages of a believer. First, you must have this faith. Because without faith, you cannot please God. Tama po ba? Mahirap maniwala kung walang pananampalataya at hindi mo ma-please ang Diyos kung wala kang pananampalataya. After mo nun, may faith ka, then you have to undergo discipleship. Para mag-grow ka. Discipleship through your RRF leader, through this corporate worship, through this coming to Sun, reading their Bible, prayer, RRF, corporate worship, you grow. And then once you grow, no, it's about time for you to lead and influence others. Kaya papansin niyo po, hindi po usapan dito kung bagong Kristiyano ka or lumang Kristiyano. Lumang Kristiyano? Datihang Kristiyano. Lumang Kristiyano, no? Parang antique ba, no? Okay, ulitin ko po. Hindi po basihan dito, ha? Pagdating po dito sa stages na to, hindi po dito yung paunahan. Sino yung unang naging Christian? Sino po yung unang magsistep? Siya po yung mauuna. Sino yung unang maniniwala? Siya ang mauuna. Sino yung unang mag-grow? Siya ang mauuna. At sinong hahayo? Siya ang It's not a matter of 20 years ka ng Kristiyano, but you're still state of being good. I have seen people who are 30 to 50 years ng Kristiyano, but their life is the same. It's because they just want to be good. Hindi po masamang maging mabuti. Pero kung gusto po natin mag-increase tayo, lumago tayo, then we have to be great. Can I hear an amen? Ako, bilang isang teacher, ayokong forever teacher 1. Mag-retire ko, teacher 1 ko pa din. Ba, ayoko pwede. Diba? Yung kailangan na po-promote ka. Kailangan nag-i-increase ka. Can I hear an amen? Can I hear an amen? Alam niyo po, ang sabi po nung misis ko, nag-uusap kami. Minsan nagkaroon kami meron kaming ganito ni misis, yung parang conversations. Sabi niya, how you will know that you became a successful parent? If na-experience ng mga anak mo yung hindi mo naranasan. You became a successful parent. If naibigay mo sa kanila yung mga bagay na ikaw nung bata ka hindi mo naranasan, you became congratulations, people. It's not about this. It's not about having a big house. It's not about my house and that, my property. It's just this. Naibigay mo sa mga anak mo yung mga bagay na hindi mo na-experience nung bata ka. Therefore, my dear brothers and sisters, congratulations. Amen. That we were able to provide for our children na tayo mismo hindi na na-experience. No? Nasanay kaming wheeler eh. Hatid sundo kami ng papa ko, nakabike eh. Diba? Si Liba hindi pala nag-aaral, may kotse na siya. Diba? Yung pong mga ganong klaseng bagay na hindi ko naranasan nung bata ako na hatid sundo na nakakotse. Eh gusto ko sa anak ko maranasin na hatid sundo siya, nakakotse siya. It's something that I want my kids. Kasi nga, gusto mo
increase eh. Likewise with our spiritual faith or our spiritual life. Huwag po tayong makontento na mabuti tayo. Amen. We have to be great. Yung pang alam po sa compound ninyo na Kristiyano kayo. Na kapag po may pinagdadaanan yung kapitbahay nyo, nagpapapray over po sila sa inyo. Eh, magpa-counsel ta kang kumaring makanini. Dahil nabalo kayong Bible to, so pa nakatanita. You are increasing. Hindi po nila alam na Kristiyano ka kasi mabuti ka. Ulitin ko po, walang masama sa pagiging mabuti. Ulitin ko raw material yun eh. Ang sinasabi ko po dito is we have to what? To step up. Church, come on. Hebrews 6:1 says, therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity. You were not made to stay in the elementary. You were made mature and be blessing to the nations. Can I hear an amen? Ikita po sa sakit talo, pa siya po magstay lang elementary, nila mag-graduate. Kasi po, ang intention, kailangan every year nagmo-move sila pataas. Tama po ba? No? Ako meron ako mga grade 7 students na uulit ng grade 7. Sabi, bakit naman next year? At estudyante ko. Walo lang po rin subject na, 7 rin bagsak na. Sabi ko, aguro ko, kasi po itang anak, ko ba lang motivation na niya? Kasi, lulob. Hanap po ako, sir, nang kulang ko, anak, kala ka pang papasa. Patunaning ala. Ne? Sir, ano pong kulang ko, na? Nakala ka pang papasa ako. Then, 8 lang po subjects, 7 lang po rin bagsak na. O sabi ko ba ganyan, mag-PHS ka pa, ako yun. Sabi ko, sobrang bad trip ko dun sa bata, patawaran na, sabi ko, mag-transfer na kakingaliw. Draburi nga kita ako. Kasi po sabi ko sa kanya, if you will do the same again, it will happen the same. Ganito ulit yung mangyayari sa'yo. Ay, estudyante na naman next year kasi A ka, apelido. Kasi po yung PHS po kasi, maka-arrange na po rin sections alphabetical. Maka-alphabetical na po rin. Grade 7 po, 42 sections. Grade 7 niya pa ito. Kaya po rin, pila na rin estudyante may 12,000 students. Ne? Kaya po minsan, po mismo co-teachers niya ko nakilala. Pila kami teaching personnel ka rin, 500 teachers. King department may pilang kami, 70 na kami. May itong ng eskwela. Yung teaching personnel. English niya pa po ito na. Yeah. So talagang going back. We are made to step up. Pakisabi po sa tabi mo, step up. Hallelujah. Kingdom value is recognized by contribution, not consumption. Ulitin ko po ito, no? Ang value po ng kaharian ay nare-recognize sa contribution, hindi sa consumption. Kung makita po natin, milk satisfies basic needs, yogurt and cheese nourishes more, heal more, and what? Last longer. Tama? Mas luluwat na po rin compare king milk. Another example, grapes are fresh. Wine symbolizes covenant, joy, and festivity. Kung titingnan mo yung mga naproseso, mas maluluwat la compare kitang raw material. Amen. In the kingdom, the more you grow, the more others benefit from your life. Matthew 5 verse 14 to 16 says, you are the light of the world. Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. The more you grow in the kingdom, the more others benefit from it. Can you hear an amen? So when you are promoted, the more your family benefits from you. The more you increase your financial resources, the more your family benefits from you. Tama po ba? Likewise with our spiritual life. The more you grow, the more benefit you have received. Amen.
Your kingdom value is seen in what? How you love others. How you serve faithfully, and how you bear lasting fruit. Galatians 5:22-23. You are more from being a receiver to being a giver, a builder, at the same time, a source of life to others. Amen. That's who we are. That's what God designed us. That's why God said to Adam and Eve, go, grow, and multiply. Ang sabi pa, subdue the earth. Can you hear an amen? If ako po, parent na ako, tapos ugaling 16 years old ko pa rin, makalulo siya Levi. Am I right? Kung nag-asawa ako, tapos ako, gagawin ko yung buhay na binata, it doesn't make sense. Tama? Kaya po ako, hindi ko po mag-guess yung hindi pa ako tapos sa pagiging binata. Nag-asawa ka. Ba't ka nag-asawa? Hindi ka pa pala tapos sa pagiging binata mo. Naririnig niyo po yun? Yung mga quotables na yun? Narinig ko yun sa mga, sa mga teleserye. Lalo kapag, ipaglaban mo. Yung mga pagsasadulaan ng mga yan. Sabi nung, hindi pa ako tapos sa pagbibinata ko. Gagawin ko yung gusto ko. Nag-asawa ka. Hindi ka pa pala tapos. O tapusin mo muna bago ka mag-asawa. Because tandaan niyo po ito, marriage is different. Alam niyo pa ba, dami naghihiwalay? Many people are ready for wedding but they are not ready for marriage. Nakakalungkot. Ang daming mga tao handa sa kasal, pero sa pag-aasawa hindi. Grande yung kasal, gumastos sa 1.5 million, after 3 months, hiwalay sila. Handa sa kasal, hindi handa sa pag-aasawa. Bakit po? Hindi po nag-grow yung mindset. Hindi nagbago ang pag-iisip. Kayo ba'y nandyan pa? Kayo ba'y nandyan pa? Ang sinasabi ng Bible, ang bagong alak ay hindi mo pwedeng ilagay sa old wineskin. Ang sabi ng Bible, yung pong bagong alak ay hindi mo pwedeng lagay sa lumang lalagyan. Bakit po? Magba-burst out. Kailangan palagi bago. Can you hear an amen? Can you hear an amen? You become more. You are a giver, a builder, and a source of life to other people. Kapag po sumunod tayo kay Lord Jesus, sumunod tayo sa ating Panginoon, sumunod tayo sa Diyos, and whether we like it or not, this is our life. We have to move forward, and we have to be great in all the things that we do. Ayoko po kayong ma-pressure na sabi, kailangan pala maging ganito ako. No, it's not. It really depends on paano ka tinawag ng Diyos. Amen. Nung nagsisimula akong mag-gitara, hindi naman agad talagang dumating pa yung time na, kaya po huling gitara, huling grade 2 ko pa kanto. Yung gitara po, madagulya pa ako. As in, pache, tugtog kong gitara, ikerakin bagya, batang astram kay Dumating pa yung time na nagsusugatan yung mga fingertips ko. Nagdami kong kalyo sa kamay. Kasi it is what? The process. Bago ka nagkaganyan or nagkaroon ng skill, is dumaan ka sa proseso ng... Bago po ako natutong mag-drive, ilang beses ko nabangga yung kotse ni Pastora. Nawakwak ko pa yung gilid ng bumper sa likod. Bago po ako natuto talaga mag-drive. Kasi it's a learning process. Natututo po. Yung iba po ayaw ng learning process po kasi ilabisang magkamali. Alam niyo po, sa buhay na to, whether you like it or not, it's trial and error. Whether you like it or not, there will be certain moments that you will do good decisions and bad decisions. And those bad decisions, you will learn from them so that you could avoid them. Amen? Amen? And that is the processing part ng Diyos. Kung po itapay yung proseso para maging yogurt tamo from being a milk. From a grape juice to become a wine. Therefore, kailangan nating dumaan sa mga ganon.
Amen. Number 4. Kingdom advancement means specialization and distinction. Cheese is not just richer, it is more specialized. Wine is not just another drink, it is a distinct age with care and purpose. In the same way, Romans 12:6 says, we have different gifts according to the grace given to each of us. If meron pong challenge sa bawat isa, ito po, is what? Magpagamit tayo sa Panginoon. Amen. I-desire tamo na sooner or later, aliwan ni Pastor Jing yung makatalakad Kenny. Aliwang leader naman. Amen. Bali po, sobrang kagalakan po yung bawat kaya kaming mga pastor if we see people na tatalakad Kenny at ikami naman yung makiramdam. Because bakit po? Kasi as a pastor, we have to receive as well. Kailangan mo rin po makiramdam. Ne? Ali po palagi ikami mamye. May pagkakataon, pero kailangan kami uupo kami naman na makikinig. Wow. Ang ganda ng message na yun. Nakaka-bless kita, sister. Amen. Dadaging punto na aliwan na po yung pastora siya yung mag-exhort kay ngararep. Aliwan na yung mamshi. Dadag po yung pagkakataon na kayo na yung mag-exhort. Karang kakong men's ministry. Dadag po yung pagkakataon na aliwan na po yan ako yung mag-exhort. No? Si Papsi may sarili, siya talagang siya talagang tumatawag eh. Una pa siya sa akin eh. No? And to say is, darating pa yung pagkakataon, hindi na po ako yung, si Pastor Jing makikinig na lang. Si Pastor Jing may inspire na lang. Si Pastora siya may inspire, mamamotivate, mapupuspos through you. Kasi po, we became wine, not just a grape juice. Amen. God is not producing copies. Ulit ko pa, ang Diyos po hindi gumagawa ng kopya. Although kalupa tayo, pero hindi niya tayo kopya. As in, bakit? Sabi ito, He is producing masterpiece each with a special kingdom assignment. Bawat isa po sa atin, hindi po ako kopya ni Pastora. Although anak niya po ako, pero hindi po niya ako kopya. Bakit po? Iba po yung assignment niya, iba yung assignment ko. Can you hear an amen? Kayo ba'y nandyan pa? Bakit po? Meron tayong iba't ibang assignment na kailangan i-fulfill. You are crafted uniquely for a role that no one else can fully fill. Ikaw ay ginawa para gampanan ang isang role na kung saan walang ibang pwedeng gumanap doon kundi ikaw lang. Yung tinatanong niyo po sa akin, sa dinami-dami ng pwedeng mga disciple, bakit si Judas pa? Ayan po ang sasagot sa tanong ninyo. No one can fully do the role of Judas other than Judas. Kumbaga sa 12 disciples, walang best fit na mag-betray kay Jesus, kundi si Judas. Hindi pwedeng mag-betray si Matthew, hindi pwedeng si Peter. At si Peter, ikinatatwa niya 3 beses eh. Hindi pwedeng si John, wala eh, kailangan talaga si Judas eh. Para mapangyari ang salvation, kailangan talaga si Judas ang gagawa. Nakukuha niyo po yung ibig sabihin? Kaya po ganun pinili ng Diyos si Judas. Di ba? O bakit kaya po tinawag na Judas eh. Kasi betray eh. Di ba? Kung tinignan niyo po yung, di ba po, hindi niyo may naisip yon. Ang Diyos matalino. Ang Diyos makapangyarihan. Bakit pipili siya ng Judas? Kasi po, they are created uniquely and they are destined for a specific role. Walang ibang pwedeng gumanap bilang isang taksil kundi si Judas. Kung makikita man mo man, negative, mali. Mali talaga. Pero, kung di niya ginawa yon, hindi mapapangyari yung kalooban ng Ama to save us. Di ba po? God is good po din. Mabuti pa din ng Diyos. Tama po ba? Kaya nga po, isasabi, Pastor, di ba nagkamali si Lord Jesus sa pagpili kayo? Hindi siya nagkamali. Kasi,
pinili niya yung character na magfulfill ng mission niya. Ayun ba'y nandyan pa? Kaya po, sasabihin ko po ngayon sa inyo, hindi po nagkamali ang Diyos sa inyo. Kung gusto niyo pong magkamali, choice niyo na yon. Pero ang Diyos ay hindi nagkamali sa bawat isa sa atin. Utpenganak na ako pa. At makanini, biye ko. Ne? Baliyo po, ikami niyang may walay tatangko, bala mo feeling ko ako ng Lord. Kasi baba naman ka na ako magsimula eh. Di ba? Sa mga nakaka-relate po na mawalan ng padre de pamilya. Hindi mo alam paano, from the scratch, you don't know how. Yun yung unang process ng Lord sa amin para maging yogurt kami. Tinanggalan niya kami ng padre de pamilya. I mean, I guess, tapos na yung mission ng tatay ko eh. Natayo nyo na yung IPJM eh. Ito, tuloy nyo na. Tapos na ako, kayo naman. I still remember, can I share this dream with you? I just want to share this dream. Nung namatay po yung papa namin, nanaginip po ako na he was para siyang shepherd sa papa. Kulungan niya. Yung ko naalala niyo pa, naginip ako na si papa po nag-aalaga po siya ng 15 na leon. 15 lions. Doon sa ano na yon, doon sa kulungan na yon. And then, nung paparating kaming tatlo, ginawa niya, iniwan niya sa amin yung 15 na leon na yon. And I don't understand that dream. Right after pandemic, doon ko siya na-gets. Ano yung ibig sabihin ng 15 na leon na yon? Ulitin ko po ha. This is 2011. This is 2011. Okay? Ginip ako, nag-aalaga ng 15 distinct lions. 15 sila. Hindi ko makalimutin bilang, 15 lang. So, dinami-dami ng number, bakit 15? Okay? Ngayon, umalis siya, iniwan niya sa amin yung susi nung 15. Ako, si Pastor, si Kuya Sam. Yung 15 na leon na yun. Ngayon, nung pandemic, di ba nagkaroon ng sa church? Yung mga nanindigan sa church, they are 15. Nagkaroon po ng separation. Yung pong mga nanatili sa church ay PGM Arayat. They are 15 distinct people. That is 2011. That is yung nagstay. That is 2020. 9 years. Can I hear an amen? Kaya, mga kapatid, no? Hold on. Huwag tayong mainip sa paghihintay. Dahil darating ang pagkakataon na yung pinangako ng Diyos sa atin, this is your moment. From 9 years, walang ginawa si Lord. From 2011 up to 2020, kundi i-process kaming tatlong mag-iina. Yung years na yon, grabe yun. From 2011 to 2020, grabe yung years na yon. Actually, one of the most painful, tragic, hurtful, those 9 years. But after that 9 years, 2020, yun yung prayer. Nangyari na yung katuparan. Amen? Huwag po tayong matakot sa mga ganon. Those are the pruning process of the Lord to process us, to refine us, to change in another form. Amen? Kaya nga dito pero po, I would like you to give a reminder as well that not every milk becomes cheese and not every grape becomes wine. It takes what?
intention, it takes a vision, and it takes yielding to the master's hand. So, hindi ko po sinasabi na lahat ng milk destined to become a cheese. Depende sa inyo. Hindi lahat ng grapes are destined to become a wine. It really depends upon you. Some people are born milk, or they are born to become, they are grapes when they were born, and they will die, grapes pa din sila. Ang lungkot naman nata nun. May panganak kang gatas. Matay kang gatas. Diba? Hindi mo man rin na-experience yung na-promote. Diba? Yun po yung nakakalungkot. Kaya sabi, it really takes what intention and vision. Patse po mag-pray tamo. Lord, palagi natin yung packet kaya katamo. May pinapakita siyang vision sa atin. Amen? Yung pong yung youth camp na to, hindi lang siya basta proyekto, vision siya. Amen? Yung pong ating mga building projects, itong mga to, are just vision. Emo basta, sige, salita makanini, alin po makanta. At tingnan pong kapupuntalan din. Amen. Kayo ba'y nandyan pa? Next. Now, let's move on to our application. Living out your kingdom value. So how you should respond. Number 1, desire growth, not comfort. Don't be content staying as milk when God is calling you to become a cheese. Kaya nga sabi ng Philippians 3:14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. What greater purpose are you shaping me for? Desire growth, not comfort. Alam niyo po, pag komportable ka, hindi ka lumalago. Amen. If you became comfortable to something, you are not growing. Desire natin yung growth rather than comfort. Wala ka pong makikita na nag-gym na hindi pinagpapawisan. Diba? Kahit nga mag-zumba ka eh. Yung kakaganon mo. Diba? After nun, hinihingal ka, diba? Diba? Kasi nga hindi ka komportable eh. Pero you lose weight. Diba? Gusto ko yung mga instructor talagang, instructor ganado. Kasi wala kapalit kami nagsusumba sa may norte. Ginawa ng mga estudyante ko, sinabayan nila. Diba? Tama po ba? Hindi kayo komportable. Pero lumalago yung mga katawan ninyo. You're not comfortable. Wala ka nakita nagsusumba na hindi pinagpapawisan. Ito yung matindi. Wala kang makikita nag-gym na hindi lumalaki yung katawan. Tama po ba? Pero they are not comfortable. They are growing physically, but they are not comfortable. Pili ka. Komportable ka or lalago ka? Kasi po, pag po sumunod tayo kay Lord, yung oras mo matatapyas yun. Yung oras mo for siesta, ilalaan ng Diyos for RRF. Di ba? Tama po ba? Ito, yung oras na ito, kanya mo po mag-swimming takan yan. Di ba? Minsan meron tayong mga reunion na hindi inatinan para lang makapag-church. Tama po ba? Kasi po, ito yung buhay na pinili. Kasi talaga, pagsunod ka hindi ka komportable. Kaya nga sabi ko sa mga estudyante ko nung nakaraan, may swimming kami nung mga estudyante ko. Sabi ko, pupunta ako after ng church. Alam nila. Minsan, schedule Sunday, pwede charan. Baludan eh. Bakit? Kasi my life is dedicated sa church. Yung pong mga anak ninyo na pinapayagan yung mag-practice every Saturday. Kanya man pong matutudbal eh. Hanggang mapalin eh. Sa Pilipinas lang ako nakakita na sobrang init na kakape pa din sila. Yung pa bang, nung hilap di sabo, talagang, Di ba? Sa US, sa Europe, ice cream. Sa ibang Sunday. Yan. Kaya Pilipinas, timpla mo na ang kopi ko ka rin. Yan ko po na, malisangan. Kipami balemi, magkape ko. Di ba? Di ba? Yung aliwa, putang katirika ni Ngaldo, alas 2. Kita magnon, dagul, magkape yun. Tapos sabi na, kapale. Di ba? Di ba?
ang logic daw doon, kung naiinitan ka, in-neutralize mo daw ng init para daw, maging yun yung, pero hindi scientific yun. Hindi scientific yun. Kasi ang logic, kapag naiinitan ka, magpalamig ka. Kung malamig ka, magpainit ka. No? Hindi yung neutralize dahil daw na mainit, iinom daw sila mainit para ma-neutralize daw yung init. Diba? Ito pa yung matindi. Ito ko pangikit, magkape yung partner ng kape na uling enemy ng fried chicken na pong kape. Hallelujah. Sabi ko, pwede ba? Mga kapatid, sino gusto lumago? Ito sasabihin ko sa inyo, pag lumago tayo, hindi tayo magiging komportable. Comfortable, isa pa sa mga bagay, number one, yung oras mo. You have to divide your time wisely, spend time with God, spend time with your family, spend time with the church. Yung dating ginagawa mo, hindi mo gagawin kasi nga meron ka ng inalat na iba. Because you decide to grow. Can I hear an amen? Number 2, allow God to refine and mature you. Understand that aging, spiritual maturity adds value. Sa atin, ayaw natin yung aging. Kaya ang dami-dami pinapahid, Myra E. Ne? O ito yung mga panahon nyo, Chin-Chun-Su. Wala ba yung Chin-Chun-Su? Mena, Maxipil, yan yung mga ratang, ipastora may sila lupa kay Maxipil eh. Oh, ngayon social. Yung kay Doc, ano yan? Hindi, yung sikat na sikat ng 2014. Doc Alvin, yung Red Jew. Di ba? Meron ngayon, brilliant skin, fairy skin. Di ba? Gusto ko yung Chin-Chun-Su yung ganon. Di ba? Itang nakaputing lupa, patsekain eh. Oh, di ba? Sa atin po yung aging, ayaw natin. Pero in spiritual aspect po, maganda po yung aging. Bakit? Ang notice po, if a-apply natin po yung concept nun, during the early times, ang mga matatanda po, they are highly respected. Yung age. Bakit po? Because of their wisdom. So, ibig sabihin, when we age spiritually, not because we age physically, you age spiritually because you gain what? A lot of wisdom that comes from God. Amen. Pag when you grow spiritually, your wisdom increases at the same time. Ibig sabihin ng isang wisdom, yapila po rin, mo basta-basta maloloko, hindi mo basta mabubudol, hindi mo basta-basta makukuha if yung sinasabi mo ay hindi nakaayon sa kalooban ng Lord. Kaya po, personally, retang, pati po makaramdam kong preaching sa YouTube, very selective ko. Kanina, kinuwento ni Kuya Sam yung kanta na ito, music. Hindi ko po sinasabing wag tayong makinig na secular songs. Pero pipiliin po natin yung apat sa. Shinare kanina sa youth service na, alam niyo po ba yung message ng verse ng apat sa? Although we're not grudging against the singers. Wala akong against sa mga singers. But we are somehow, alam niyo yun, yung message ng song is about one night stand. Tapos kinakanta ni ng mga bata. The message of the song is one night stand. Ano, one night stand? Pakikipagtalik sa hindi mo asawa ng isang gabi. Diba? Hindi ko pa sinabing, yung mga kantang, kaya marami ng mga kanta na magaganda yung mensahe eh. Yung kapag tinignan mo sa perspective ng Lord, yung iba yung impact. Yung, I'd rather had bad times with you, that good times with someone else. Tinignan mo yung message si Lord. I'd rather had bad times with you, that good times with some. Diba? Ang ganda ng message yung song na yun. Ano ba yan? Ano pa yung mga kasong kanta yung Duckline? Mga gano'n. Marami pong songs na magaganda naman yung, alam niyo po yung Kung Ako Na Lang Sana Ang Iyong Minahal na song. Kung Ako Na Lang Sana. You know that song? Ang composer nun di ba meron event sa ASAP yung parang, yung sulat, yung nagsusulat, tapos ipapakanta sa iba. That is actually yung nanalo ng 2003, yung kanta na yon.
ang nagsulat ng pastor. Ang perspective talaga na sinulat nun is the love of God to His people. Pero kung titignan mo siya, pakinggan mo siya, parang masakit na kanta siya. Pero it's a song that God is intent. Andiyan naman ako, nakikinig sa mga kwento mong paulit-ulit lang. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling luluha pa. Di ka na mangangailangan pang humanap ng iba. Narito ang puso kong naghihintay lamang sa'yo. Tingnan niyo sa perspective ng Diyos, ang nagsasabi sa'yo nun. Diba? Kesa dun sa gento. Diba? Yung mga kantang di ko naiintindihan. Dynamite. Diba? Ulitin ko po, hindi ko po sinasabing mo kayo makinig ng secular songs. There are secular songs that they're very good. Like yung kay TJ Montender, yung palagi, gusto ko yung kanta na yun. Diba? Ang ganda ng meaning ng song. Una-una, Kristiyano kasi yung nagsulat. O, diba? Yung palagi, yan. Gusto okay, kapag nagbibiyahe ako eh. Pero itang, sa akin na yung BMW, yung mga kantang ganon, it's about lust. If titingnan mo yung lyrics, tapos kinakanta po ng mga bata, tapos nagtataka-takoy, bakit yung mga bata, yun yung pinapakinggan nila eh. O, itang apat sen eh. Yung nga na ako, tatira ka itang apat sen. Kung yan nga baluk eh, bawal na. Ilibay, kakain niya pa kita eh. Diba? Kayo ba'y nandyan pa? Oh, number 3, offer yourself for kingdom use. Of course, this is the most important. Your value increases when you serve others and glorify God. Romans 12:1, offer your bodies as a living sacrifice, holy, pleasing to God. This is your true and proper worship. You are not just saved to survive, you are saved to serve. Ulitin ko, you are not just saved to survive. Hindi ka niligtas para lang mabuhay. Ika'y iniligtas para maglingkod. Amen. Amen. God made us good. He is calling us to become great in His kingdom, just like a milk becomes a cheese and grapes becomes a wine. You are designed to be more valuable, more impactful, more glorious. You are a carrier of a kingdom value. Grow it, embrace it, live it out. Sige po, tumayo tayong lahat. Sige po, hallelujah. Praise God, hallelujah. We praise. Let's continue to worship God before we pray, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's worship first the Lord before we pray. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin
kabutihan ng Diyos. Ang ibig mo, siyang gabay sa kadiliman, at nariyan ka sa gitna ng kaguluhan. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Let us pray. Lord, thank you for creating us with layers of purpose and beauty. Lord, thank you, God, for teaching us how to grow, helping us to grow, oh God, into the full measure of what you have designed for us. Lord, we declare and we decree, oh God, that we could able to be great or to do something greater, God, to what you have really intended for us to do. Lord, continue to allow our lives shine brighter, serve deeper, and glorify you fully. Maraming salamat, Panginoon. Lord, we declare and we decree right now, God, as the citizens of this kingdom, as the citizens of your kingdom, O God, we could continue to rule and reign in this life, O God, that you have given us. Lord, we are going to fulfill the calling that you have intended us, to be more like you and to grow in spirit and in truth. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas sa